Involved na congressman dyan, si Saldico. He did not abandon it. It was a sacrifice. Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Di ba? Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan, matapos batikusin ng netizen at ng ilang senador itong si Senator Ping Lacson kaugnay sa hindi niya pag-imbita kay former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa wakas, biglang kambyo ang senador at tila nagbago na ang desisyon. Ayon kay Lacson, sa susunod na pagdinig ay iimbitahan na ng Senate Duribon Committee itong si dating Congressman Saldico. Kung hindi makasipot matapos padalhan ng invitation letter, maaari na itong padalhan ng show cause order at kung hindi satisfactory ay contempt order na at issuance ng warrant of arrest. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pwedeng merong mga panibagong mga issues at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong pagtatakban dito. Samantala, padadalhan din ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ni Speaker Bogie D bilang pagtalima sa interparliamentary courtesy. Una nang nilinaw ni Senator Ping Lacson na ang IPC ay hindi courtesy sa kanino mang congressman, kundi courtesy sa institusyon. Ayun. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Sa isang forum, ipinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit nagalit siya at nagbigay ng reaksyon sa pahayag ni Lacson. Ayon sa senador, bakit mas uunahin pa ni Lacson ang interparliamentary courtesy kaysa sa kapakanan ng taong bayan kung saan ay si Saldico at Martin Romualdez ang utak sa kaguluhan at isyu ng korupsyon sa bansa. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Samantala, matapang at lantarang pinangalanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itong si Congressman Saldico na utak sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Magalong, masyado ng manhid ang mga pinuno sa ating bansa, partikular ang mga congressman na gaya ni Saldico. Involved na congressman dyan, si Saldico. He did not abandon it. It was a sacrifice. Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Di ba? Napaka callousness, hypocrisy, at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Dahil sa kaliwat ka ng batikos na inabot ng liderato ng Senado, may aasahan pa kaya ang mga Pilipino na mapaparusahan at makukulong ng mga pinuno ng Kamara na itinuturong utak sa malawakang korupsyon sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. O sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod eh. O paano, nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si Ay, retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ko kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ayaw Ano? nilang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. Sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Ipipresent kita. Umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan.
Oh. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Ah, Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Talagang gusto kong malaman Ang ang mga katotohanan. pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung Notarial, ng notaryo, issue. pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakalit na butas ba. Opo. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Oh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Oho. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Ah, Kung meron pa hanggang ngayon. Jen? oho. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Eh, pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, ha? Hindi gagawin ng korte yun. Ganun po ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat magdi-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako 4 na lang kami doon eh. Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Oho. Oho. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, Diba? kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oh. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talaga gano'n. Kaya ko naman okay lang. Sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Oo. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kuminsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na pa lang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napaka-iksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh.
Oo nga. Pero hindi manifestation. May PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, oh. Oo, kaya nga... Kaya nga tinanggihan yan Gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Oho. Hindi man nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto nyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. Oho. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. O, ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Humarap yung Department of Trade briefing ko nung isang araw eh. Kahapon nata ito Yun pala yun ang committee niyo. Kahapon niyo po. Committee on Trade and Industry ako eh. Yan. Opo. So, pinag-briefing ko yung Secretary Roque ng DTI. wala siya eh. ganun Dyan, po. 2 USEC lang kasi parang meron siyang inattendan na napaka-importanting meeting. Opo. Okay naman, briefing lang naman yun eh. Sabi niya, 3 bahagi yun eh. Yung unang bahagi, ito ang mga sinusuportahan namin kanyang mga legislative measures. Oho. Mahirap kang debatihin dyan, kako totoo lahat yan. Makatutulong talaga sa inyo yan. Kailangan nyo talaga yan para lalo kayong makatulong na maisulong natin ang ating ekonomiya. Oho. Pero sabi ko, nagtataka ako sa'yo, hindi mo man lang nakita yung kahalagan ng isang bill ko eh. Okay. Oho. Ano po yun? Sabi? Kanina ka ako binanggit mo yung tungkol ka ako sa ang daming mga negosyong nadi-discourage na pumunta rito dahil sa taas ng kuryente sa ating bansa. Ikaw Tama na nga naman nagsabi, pangalawa tayo sa pinakamataas. Meron akong bill na tatanggalin ko yung 12% VAT. Okay. Hindi mo ba ako alam na kapag inalis ko yung 12% VAT, bababa ang kuryente immediately? Opo. Totoo Yan yan. ka ako ang makakapagbigay ng ng incentive sa mga mamumuhunan dito Papasok at sa pati yung mga Pilipinas. foreign investors pupunta rito, makikita na, bumaba na ang kuryente sa Pilipinas, pumunta tayo ron. Alam mo ba ako ano yung nakalagay sa Section 2, Paragraph C ng EPIRA? Sinabi ko eh. Opo. To ensure transparent and reasonable price of electricity. Nakalagay eh. In a regime of free and fair competition,
and full public accountability Opo. to achieve greater operational and economic efficiency, sabi niya, Opo. in order to enhance the competitiveness of our Philippine products in the global market. Apakaganda. Oho. Bakit hindi mo ka ako isasama po. Pwede ba ka ako gawan mo ng paraan, masama ka ako sa LEDAC? Yan ang kailangan ninyo. Hindi na kita didibatihin dyan, pero isama mo ito. Ito ang pinaka-importante. Alam mo ba ka ako? Tingnan mo ka ako yung cement industry sa ating bansa. Ako, oo. Kaya ka ako, puro panlulong mo ang nangyayari. Alam mo ba ka ako, 70% ng kanyang production cost, elektrisidad? Semento. Ng semento? Semento. Binanggit mo kanina ka ako, Yusek, yung tungkol sa storage facilities na kailangan natin. Magtayo ka ng ice plant. Magkano ka ako yung production cost na nanggagaling sa elektrisidad? Oho. Ice plant pa lang po yan, ha? Oh. 90%. Hindi ko po alam. 60%. Diba? Ang Yelo. tataas. Oho. Sa semento ho pala, ilang porsyento? 70. 70? Binaba mo ngayon yan. Gaganda ka ako yung... Kaya pala ang semento sa Pilipinas, ini-smuggle na lang. Saan na? nag-i-import na lang sa Vietnam. Buti pa import, nagbabayad ng bus. Kasi nga, ang taas ng production cost, hindi tayo makalaban, hindi tayo makapag-export. Ang Vietnam ang nag-i-import tayo. Mabuti pa nga yung kakusen, naging import tayo, legal. Paano naman yung mga nag-smuggle ng semento sa Pilipinas?